So ito naman, pag galing naman tayo sa Pilipinas, ako sa sitwasyon ko, may option ako na pwede ako mag-taxi, mag-MRT o mag-OB Express, yung point to point from Cubao to the NAIA sa Terminal 1 and 2 and 3. OB Express 200 ang pamasahe, tumatanggap sila ng cash at saka beef card. Pero may schedule kung anong oras umaalis at minsan nakakancel yon. Kaya dapat handa ka sa may plan B ka lagi. So ako, ang naging option ko, nag-MRT ako. From Cubao, nag-MRT ko mula Cubao hanggang EDSA Station. Pagdating ko sa EDSA Station, naglakad ako, bumaba ako sa kabilang side, yung papuntang Quezon City sa EDSA ha. Doon ka bumaba, hindi yung papuntang side na Pamoa. Basta pa Quezon City, doon ka mag-abang. May fast food doon, Chowking, Jollibee at saka Dunkin' Donut. Doon ka lang tumayo. Pag may nakita ka na Nichols, Terminal 3, usually jeep o kaya minibus mayroon. Sakay ka na. Sabihin mo, Kuya, Terminal 3 pakibaba. 13 pesos lang ang pamasahe. Pagdating mo sa Terminal 3 sa NAIA, makikita mo, sasabihin na ng Manong Terminal 3, makikita mo yung mga pangalan ng mga hotel sa Resorts World. May bakanting parking, madaming parking lot doon. Usually madaming bakante kasi mahal ang parking doon, 750 per day yata o 2,000. I don't know lang, basta mahal kaya bihirang nagpa-park doon. So sundan mo lang yung mga naglalakad, usually mga empleyado yun. Sundan mo lang hanggang doon sa entrance. Pagdating mo sa entrance, pasok ka, umakyat ka sa third floor. Doon po kayo magche-check-in. Pag naayos na kayo sa check-in at nagkaroon na kayo ng boarding pass, bago pala kayo issuehan ng boarding pass, kung hindi kayo naka-check-in sa online, ay hihingin sa iyo ang iyong ticket. Tapos tatanungin ka usually nung nagagawa ng boarding pass kung kayo ilang araw ka. Tapos bibigay sa iyo yung boarding pass. Pagkabigay sa iyo ng boarding pass, pipila ka na sa immigration. Sa immigration may 3 pila. Foreign passport, OFW, Philippine passport. So doon ka sa Philippine passport, pumila. Lagi nyong tatandaan, pagpila nyo doon, please lang, huwag nyong ibigay lahat ng papeles nyo. Ang una nyong gawin, iipit nyo, ilagay nyo sa gitna ng passport nyo yung boarding pass. Yun lang ang ibigay nyo. Pag hiningi ng immigration, saka lang ninyo ibibigay kung ano ang kailangan nila. Bakit nila hinihingi yan? Nag-uumpisa silang mag-doubt pag ganyan. Kasi usually ang immigration, napakasimple lang ng tanong. Napakasimple lang din dapat ang sagot. Bakit sila nag-offload? Kasi iniingatan nila yung kababayan nila na maloko sa ibang bansa. Hindi dahil kulang ang requirement. Hindi yon. Naramdaman nila, nakita nila sa nuances mo, sa action mo at sa sagot mo na mapapahamak ka sa ibang bansa, kaya kanila i-offload. Yun lang yon. So simple. If you ask simple question, answer simple question. Pag tinanong ka, kailan ang balik mo? Isang lang, wala nang explanation. Thursday, May 1, ganun. Pag saan ka nag-work, sabihin mo. Kasi kaya nila tinatanong kung saan ka nag-work, kasi doon sila mag-establish kung government employee ka o for private employee ka. Kasi pag private employee ka, itatanong, may ano ka ba? Pinayagan ka ba na sa opisina mo mag-leave? Oo, dapat may leave form ka. Pero nakahanda yun. Pag hindi hinihingi, wag mong ibigay. Pag sinabi namang government ka, government employee, yun ang purpose nila. Kasi gusto nilang malaman government employee. Kasi kailangan may travel authority yung government employee. So, wag kayong mag-join talaga sa mga group na yan, yung mga DIY tour, ganyan-ganyan. Kasi mag-overthink kayo dahil yung mga nagpo-post doon, mga may mamema lang. Pero ang totoo, hindi sila naka-experience ng upload o hindi pa sila nakakapag-travel. Narinig lang nila na may nagsabi lang sa kanila, nabasa lang nila, naniwala na sila. Ganun lang kasimple. Dahil ang immigration,